Good morning. Okay, so muli, good morning. Magandang umaga po sa lahat at nandito po tayo muli sa ating pagpapatuloy po ng ating serye sa Biblical History. Now, atin pong pinasalamatan ang Panginoon na gumising sa atin sa umagang ito at ipagpapatuloy po natin ang ating pag-aaral dito sa kasaysayan sa aklat ng Genesis. Okay, so para po sa ating panimulang kaalaman dito po sa ating prayer thought. Ito po ang ating pag-aralan ngayong umaga. Genesis 32 verses 13 to 32. Jacob wrestled with God. So ito po ay ang pagkikipagbuno ni Jacob sa Diyos. Ano? At ito rin po ang mararanasan ng mga Jacobites in the church. At kaya nga po't napakalaga itong ating mapag-aralan. Sabi po rito sa Story of Redemption, page 94, paragraph 2, all night Jacob wrestled with the angel, making supplication for a blessing. The angel seemed to be resisting his prayer by continually calling his sins to his remembrance, at the same time endeavoring to break away from him. Jacob was determined to hold the angel, not by physical strength, but by the power of living faith. In his distress, Jacob deferred to the repentance of his soul and deep humility he had felt for his wrongs. The angel regarded his prayer with seeming indifference, continually making efforts to release himself from the grasp of Jacob. He might have exercised his supernatural power and forced himself from Jacob's grasp, but he did not choose to do this. Okay, so ito po yung karanasan na kung saan ay sa buong gabi na si Jacob ay nakipagbuno sa anghel, nagsusumamo para ang tanggapin niya yung pagpapala, ngunit sa ganon ay pinapaalala sa kanya yung mga kasalanan niya. Kaya talagang ito po ay hindi niya binitawan ang anghel hanggat matanggap niya po yung pagpapalang kanyang ninanais. Kaya dito sa ating pag-aaral ngayong umaga ay makapulutan nawa ng aral na sa panahon ng trouble ay handa tayong wag bitawan ang ating Panginoon. Ibig sabihin nito ay we
will result in faith. At sabi nga po rito, sa buhay ni Jacob, pinapaalala sa kanya ng anghel na siya'y nagkasala. Kaya nga po ay kailangan na magpakumbaba po siya sa anghel. At ganun din po ang gagawin ng bayan ng Diyos sa huling mga araw, na magpakumbaba sa Panginoon dahil kaharapin po nila yung trouble such as never was since there was a nation. Kaya ito po yung napakalagang leksyon natin pong matutunan dito sa buhay ni Jacob, na nakipagbuno po siya hanggang sa maabot niya po ang sukdulan ng pagbabago ng kanyang pangalan. Mula doon sa pangalan na Jacob ay pinalitan po ito ng Israel. Ibig sabihin ay naging victorious po siya, na na-overcome po niya ang kanyang kasalanan, ang kanyang ang kasukdulan, na kung saan ay talagang nagtiis po siya. Na bagamat sumasakit na po yung kanyang balikat, ay nagpatuloy po siya na nakipagbuno sa anghel. Okay? So, atin pong hilingin sa Banal na Espiritu na tayo po ay puspusin upang mangusap ang Panginoon sa atin at maranasan po natin ang karunungan mula sa Kanya. Tayo manalangin. Dakila at mabagin po naming Ama na nasa langit ka, sa muli sa umagang ito, kami po ay nagpapailan lang ng aming samot-tiling sa inyo, nagpapasalamat na kami po ay inyong ginising at tuluyan na magkaroon po ng karunungan sa pamagitan ng Banal na Espiritu, na aming pag-aralan ngayong umaga ay maging butil po ng katotohanan na siyang tutubo sa aming mga buhay upang kami ay lubos na maging tapat na naglilingkod po sa inyo. Pagpalain niyo po ang bawat isa sa aming mga kapatiran, mga kaibigan na sumusubaybay po sa serye na ito. Patuloy na kayo po ang mangusap at ang inyong kalooban ang siyang maganap, hindi po yung sa amin. Salamat po sa inyong pagtugon sa aming dalangin, na aming inaasahan na inyong Banal na Espiritu ang siyang magbigay sa amin ng karunungan na maalaala po namin ang mga aral na ito sa panahon na kinakailangan. Ito po ay aming dalangin dahil lamang po sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Okay, so dito po tayo sa ating pagpapatuloy sa chapter 32, okay, verses 13 to 21. Okay, so kung handa po tayo, ay atin pong basahin verses 13 to 21. Okay, dito sa Genesis 32 Dahil verses... namalagi roon ng gabing iyon at kumuha siya ng panregalo mula sa kanya para sa kanyang kapatid na si Esau. 200 kambing na babae, 20 lalaking kambing, 200 tupang babae at 20 tupang lalaki. 30 kamelyong inahin kasama ng kanilang mga anak, 40 baka at 10 toro, 20 babaeng asno at 10 lalaking asno. Ang mga ito ay ibinigay niya sa kanyang mga alipin. Ang bawat kawan ay nakabukod at sinabi niya sa kanyang mga alipin, lumampas kayo sa aking unahan at lagyan niyo ng pagitan ang bawat kawan. Iniutos niya sa una, kapag ikaw ay natagpuan ni Esau na aking kapatid at tanungin ka, kanino ka, saan ka pupunta at kanino itong nasa unahan mo, kung magkagayon sasabihin mo sa iyong lingkod na si Jacob, ito ay isang regalo na padala para sa aking Panginoon si Esau, at bukod dito siya'y nasa hulian namin. Gayon din iniutos niya sa ikalawa, sa ikatlo, at sa lahat ng sumusunod sa mga kawan na sinasabi, sasabihin ninyo ang gayon ding bagay kay Esau kapag nakasalubong ninyo siya. At sasabihin ninyo, bukod dito, ang iyong lingkod na si Jacob ay nasa hulian namin, sapagkat kanyang iniisip baka mapaglumpag ko ang kanyang galit sa pamamagitan ng regalo na ipinauna ko, at pagkatapos ay makikita ko ang kanyang mukha,
marahil ay tatanggapin niya ako. Kaya't ang regalo ay ipinadala na nauna sa kanya at siya'y nanatili sa kampo ng gabing iyon. Okay. So dito po ay ito po yung strategy ni Jacob, ano, na handa na siyang harapin si Esau dahil napag-alaman niya na there are 400 na men na kawan nito ni Esau, na kung saan ang ginawa po ni Jacob dito ay natin niya po ang kanyang ari-arian, at ito ay dalawang grupo na kung saan ay kung Esau will hurt the first, then yung kalahati ay yung makatakas, ano. So ito po yung acted in faith, but there is somewhat a doubt, no, that Esau will pursue to kill them. So ito po yung nangyari dito, na kung saan ay si Jacob ay nagpauna ng mga regalo para doon kay Esau, para malubag loob, pampalubag loob, na kung saan ay sinabi niya sa kanyang mga alagad na mauna kayo, okay? Dahil sabihin niyo kay Esau na si Jacob ay susunod. Okay, so this is the time where handa na po siyang salubungin si Esau. So pinadala niya po yung kanyang talagang napaka-impressive na mga gifts, na kung saan ito po ang pampalubag loob na probably it will attempt actually to gain the favor of Esau. At sabi nga po rito, I will appease him with a present that goes before me. So ah pampalubag loob sa kanya na mayroon siyang pauna na regalo, na kung saan ay pagkatapos ng mga regalo niya ay makikita niya face to face itong si Jacob. Kaya Jacob seems to be a good example of the principle na kung saan when all else fails, pray. As soon as he finished praying, then he took up his own strategy again. So ito po yung nangyari dito, na kung saan ay pagkatapos po actually ng paghati niya na ito po yung kanyang ginawa strategy, ay nanalangin siya. After ng nanalangin, ay pinatuloy niya po kung ano po yung strategy niya. Okay, so there is actually human part, but it is not actually yung nagdala talaga ng tagumpay, kundi maroon pa po siyang karanasan na ito nga po yung pakikipagpuno doon sa anghel. Dahil ang pagpapala ng Diyos ay hindi po nangyari at this point of time pa. Okay? Maliban noong panahon na nagsisi na sa kanyang kasalanan at hindi niya binitawan yung anghel, ano? So ito po ang mga bahagi na kung minsan ay ginagamit po natin ng ating sariling mga estilo, yung mga plano. Kaya nga po itong si Jacob ay sabi rin nga po rito, after all, if Jacob really trusted God, he would be at the head of the procession to meet Esau, not at the back. So kung talagang totoo pong na itong si Jacob ay nagtatiwala sa ating Panginoon, ay sana ay siya pong nauna doon, di po ba? So ang una-una po ay ang mga regalo. Jacob hoped perhaps he will accept me. But in Jacob's mind, perhaps not. Jacob also thought perhaps he will kill me, just like he said he would. Kasi yun po talagang sinabi sa kanya na after po nung panahon ng kanyang pagdaraya kay Esau, ay talagang papatayin ni Esau si Jacob. Kaya nga po mayroon siyang 400 cavalry na men to pursue. At kaya itong si Jacob ay takot na takot, ano. Bagamat nandun na po yung kanyang pagtitiwala, masabi natin na may pagtitiwala siya, pero mayroon pa rin po siyang human weaknesses
na kung saan ay nandoon yung kanyang takot. Kaya nga po nagkaroon siya ng strategy na paunahin niya yung kanyang mga alagad at bigyan ng mga regalo para maapis or mapampalubag loob para doon kay Esau. Okay? So, itong mga regalo ay nauna sa kanya. So this gift is a good example of the way we trust in our ability to do things and make things happen apart from trusting God. So minsan ito po ay kabahagi na naranasan po ni Jacob na yun po kanyang strategy ay ginawa niya. So this is popular actually na tradition sa mga Kristiyano na you want to surrender all. May kanta nga po na all to Jesus I surrender all to Him I freely give. So ang lahat ng mga bagay na yan i-surrender na kung saan ibig sabihin i-surrender niya lahat. I surrender all the goats. If that isn't enough, I will surrender all the sheep. If that's enough, ito po yung mga bargaining or talagang ginagawa niya. I will surrender all the camels. To this point, what Jacob refused to do was to surrender himself. Dito po sa larawang ito ay hindi pa po fully na surrender ni Jacob ang kanyang sarili. Kaya nga po nagkaroon siya ng karanasan sa panahon na tayo po ay patuloy na naglilingkod sa ating Panginoon. Minsan, we have not surrendered our all to the Lord. Kaya ito po ang leksyon na isa sa mga bagay na dapat na maranasan po natin, yung pag-surrender ng lahat sa ating Panginoon. Kaya nakipagbuno po itong si Jacob after nitong kanyang ginawa na strategy ay nagkaroon po ng tinatawag natin na pagdala nitong kanyang sariling strategiya ay hindi po yon ang nais ng Panginoon. Kaya nga po nagkaroon po ng result. Okay? Sabi po rito sa pagpaputuloy natin sa verse 24 to 25. Naiwang nag-iisa si Jacob at nakipagbuno sa kanya ang isang lalaki hanggang sa magbukang liwayway. Nang makita ng lalaki na hindi siya manalo laban kay Jacob, hinawakan niya ang kasukasuhan ng hita ni Jacob at ang kasukasuhan ni Jacob ay nalinsad samantalang nakikipagbuno sa kanya. Okay, so ito raw po mga kapatid yung pakikibagbuno niya. Na kung sanay kung atin pong balikan, ang nangyari po actually dito sa verse 22, itong mga lahat na mga kanyang regalo ay pinadala niya po. He took them, sent them over to the brook. This was a demonstration na demonstrate niya yung kanyang pananampalataya dito because he left himself no retreat. If Esau wanted to attack this group, this would quickly be backed up against the river. So, yun po yung mga nangyari dito actually kung atin pong basahin ng verse 22 and 23. Pero ganun pa man ay makita po natin dito na sa verse 24, ito na po yung he wrestled with an angel. Na kung sana Jacob didn't wrestle with a man. Instead, a man wrestled with him. So ito na po yung parang pinipigilan siya. So he wants to pursue, but there is a man that wants to wrestle with him. Now, nag-umpisa yung wrestling nila. And then, sabi nga po rito, Jacob didn't start out wanting anything from God. God wanted something from him. God wanted all of Jacob's proud self-reliance and freshly scheming, and God came to take it by force if necessary. Kasi ang kaparaanan ni Jacob ay makatao po, no? Na kung saan ay yan po yung strategy ni Jacob to appease Esau. Pero hindi po yan ang nais ng Panginoon.
Kaya talagang the angel was sent to wrestle with Jacob na mapigilan po. A man wrestled with him. As the following verses shows, this was no mere man. This is another special appearance of Jesus in the Old Testament before his incarnation in Bethlehem. So this was God in human form. So ito po ay pakikipagbuno ni Jacob, hindi lamang sa anghel, kundi it was actually a representation na kung saan ay in the form of man, Jesus wrestled with Jacob. Na Jacob actually has done his own strategy. Ginagawa niya yung lahat ng mga kaparaanan niya para maapis itong si Esau. Pero hindi po yan ang kaparaanan ng Panginoon. Kaya nga po, nais ng Panginoon i-extract yung talagang nais ng Panginoon. Kaya this is actually the cause of Jacob's trouble, na kung saan ay kaharapin niya ang pakikipagbuno. So, ang pakikipagbuno niya po ay hindi lamang isang oras o ilang panahon, kundi overnight. Sabi nga po rito, until the breaking of the day. We can only imagine what this scene looked like. Perhaps sometimes it looked like a barroom fight. And perhaps at the other times, it looked like an intense wrestling match. Na kung saan ay talagang hindi iniwanan o hindi bitawan ni Jacob, bagamat masakit na yung kanyang braso, ang kanyang shoulder, ay ganun pa man ay patuloy po si Jacob dito. So he saw that he did not prevail against him. As the fight progressed, it seems Jacob was somewhat evenly matched against the man. But the match was only evenly matched in appearance. The man could have won easily at any time using supernatural power. Pero hindi po ang naganap na yan. Kundi ito po ay talagang nais ng Panginoon na makitaan si Jacob ng tunay na pakipagbuno or tunay na paghaharap sa kanyang mga problema. Harapin po natin ang ating mga problema, hindi po ang ating pansarili na solusyon ang siyang tugon doon sa tunay at ganap na mga pangyayari sa ating buhay. Kundi ang Panginoon po ang siyang nagnanais na ang pangunguna ng Panginoon ang siyang maranasan. Kaya nga po ang itong man in the form, itong angel in the form of man ay patuloy na nakikipagbuno kay Jacob. Hanggat si Jacob na ang nagsasabi na I will not take you away. I will hold you until the time when you will bless me. So dito po sa verse 26, pakibasa po dito sa 26. This is a plea of Jacob. Sinabi niya, bitawan mo ako sapagkat nagbubok ng liwayway na at So, sabi ni Jacob, hindi ko basbasan mo. Okay, so dito po ay nagsabi na po na ang anghel na bitawan mo na ako sapagkat nagbubukang liwayway na. So ibig sabihin ay talagang ay itong si Jacob ay talagang nananatili, he hold on. And then kanyang sinabi, hindi kita bibitawan hanggat hindi mo ako mabasbasan. So, sa ating eksperyensya, sa ating buhay, mga kapatid, binibitawan ba natin yung mga kapagkakataon na kung saan ay matanggap na natin yung pagpapala or ma-discourage tayo kaagad? So, sabi nga po rito, let me go for the day breaks. The man let Jacob know this would not last much longer. Even though Jacob clung to him desperately, Jacob had lost. A better, greater man defeated Jacob.
Pero si Jacob dito, mga kapatid, ay hindi talaga siya bibitaw. Kaya nga po sa panahon ng Jacob's time of trouble, we need a stamina to pursue and ask the Lord for blessing, because we will be facing a trouble such as never was there since there was a nation. So this is an invaluable place for everyone to come to, where God conquers us. There is something to be said for every man doing his wrestling with God. So kung tayo ay nakikipagbuno sa ating Panginoon, we need to acknowledge something, that God is great, that we can ask Him blessing, na kung saan ay panahon ng kabag-abagan na mangyayari po sa sanglibutan ito, dahil makikita po natin yan na in every place there are climates crisis that struck the world today. Kaya kabilaan po yan, mga kapatid. Sa panahon na magkaroon po ng trouble such as never was, ay kabilaan po yung may mga namatay. So, ano na lang ang gagawin ng bayan ng Diyos? So sa panahon na yan, it's actually like the time of Jacob's trouble, na kung saan this wrestling is actually a representation na kung saan ang Panginoon ay nagnanais na He will extract the human plea, na talagang si Jacob na dito ay hindi niya talaga bitawan ang anghel, ano? Na kung saan ay sabi nga po rito, I will not let you go unless you bless me. So, this wasn't Jacob dictating terms to God as he did on previous occasion. God overcame Jacob here, and we know from Hosea 12, 3 to 5, that Jacob sought this blessing with weeping. So talagang he cried to the Lord that he will be blessed, dahil talo siya sa pakipagbuno, pero hindi niya binitawan itong anghel na ito until that time when he will be blessed. So he knew he was defeated, yet desperately wanted a blessing from this greater one. Dahil kung hindi po kung siya po ang manalo dito, he will be having this pride himself. Pero wala po siyang makakaya dito sa kanyang nire-wrestling, ano. So that is the time where he asked the Lord, "Now I will not take I will not let you go, but you need to bless me." So ito po yung ang karanasan. There's actually a passage in the spirit of prophecy na kung saan ito po yung karanasan ng bayan ng Diyos in these last days, that they will plead to the Lord for blessing, because they will be facing a trouble such as never was since there was a nation. So in this instant, before Jacob met Esau, there is a struggle with an angel asking for blessing from that angel, because this is a wrestling overnight that the angel defeated Jacob, but Jacob did not let go the angel. Kaya nga po, he asked for blessing. At ito po ang mangyayari dito. Sabi niya, unless you bless me. So though his past, Jacob was always clever and sneaky enough, so he never felt the need to trust in God alone. Now he could only rely on the blessing of God. So alam niya na talagang napansin niya na, mga kapatid, na wala talaga siyang lakas, because he wrestled with God, but yet he was defeated. And now he will not let go the angel. Jacob was reduced to the place where all he could do was to hold on to the Lord with everything he had. Jacob could not fight anymore, but he could hold on.
that is not a bad place to be, no? Minsan ay talagang maranasan po natin na parang wala na tayong magagawa. Yun po ang panahon na kung saan ay God will actually bless. Maliban lamang na mga kapatid na we just hold on. No? Here, God has answered Jacob's prayer. Na kung saan ay yet before Jacob could be delivered from the hand of his brother, he had to be delivered from his own self-will and self-reliance. Yan po mga kapatid yung dapat ma-overcome ng bayan ng Diyos at this time. Now before we can have to face the trouble, we need to overcome ourselves. Na hindi tayo mag-rely lamang sa ating sarili. Dahil may mga tao po talaga na they just rely on their capabilities, abilities. Pero mga kapatid, wala po yung kakayanan. Wala po tayong kakayanan. So God here is actually extracting in us that we need to acknowledge that we are nothing. Kasi ang ginawa po talaga ni Jacob ay mayroon po siyang strategy para maiwasan yung wala siyang pagtitiwala doon sa Diyos. Dahil kung may pagtitiwala po siya, ay hindi niya hinati yung kanyang kawan. Nagpulso po siya. Ang kanyang strategy po ay, okay, hatiin ko ang aking kawan because kung matagpuan ni Esau yung una, at kung mamatay man sila, mayroong tatakas. At doon po, nanalangin siya. Pero after ng pananalangin niya, ay ang ginawa niya, ay inutusan niya ang kanyang mga alagad, mauna kayo, dalhin itong mga regalo, mahuli lang ako. Kung talagang nagtitiwala po si Jacob dito sa Panginoon, ay dapat siya ang mauna. And then bringing the gifts with him. Kaya nga po, nakipagbuno ang anghel dito. So the angel actually is the one that initiate na kung saan ay kanyang nag-wrestling sila ni Jacob until the time when Jacob acknowledged that he is nothing. Kaya nga po, hindi niya binitawan yung anghel because wala po siyang kakayanan na nais niya na siya po ay bendisyonan o i-bless nitong anghel na ito. Okay? So it is actually an evidence that acknowledgement of our nothingness is a way to victory. Kaya nga po nangyari dito na sabi nga po rito, it is evident that as soon as he felt that he must fall, he grasped the other man with a kind of death grip and would not let him go. Now in his weakness, he will prevail. While he was so strong, he want not the blessing. But when he became utter weakness, then did he conquer. Sa ating mga kahinaan, kaya this prophecy mga kapatid, doon sa Zechariah chapter 12, verse 8, na those who are weak will be like David. So in our weakness, the strength of the Lord will be provided. Kaya mga kapatid, these are actually lessons that we need. Na in times where we are nothing, we acknowledge that we are nothing, then that's the time when we will be strong because God is there. Kaya bago po magharap sa sandilo, God's people will face Jacob's time of trouble. And this is where they will be agonizing, asking the Lord day and night, praying. According to Maranatha, mga kapatid, kung ating mabasa ang Maranatha, ay doon po na describe kung gaano ang pakikipagbuno ng bayan ng Diyos sa pananalangin. That they are praying for help that God will bless. Kaya ito po ang karanasan ng bayan ng Diyos sa huling mga araw. So Jacob thought the real enemy was outside of him, being Esau. The real enemy was his own carnal. Firstly, yung kanyang makalaman, likas. Yun po talaga ang una niyang kalaban, which had not been conquered by God. So ibig sabihin mga kapatid, bago po tayo magkaroon ng victory, we must face
our own selves, na kung saan ito po yung pagkilala na wala po tayong kakayanan. Okay, patuloy po tayo sa verse 27 to 29. (27 to 29). Ito po ang okay. Sinasabi po rito na kung saan ay at sinabi niya sa kanya, no? Kung atin pong handa ba kayo dyan? Kung okay, Sister Veronica, sige po. Verse 27 to 29. 27 to 20. Sinabi ng lalaki kay Jacob, ano ang pangalan mo? At kanyang sinabi, Jacob. Sinabi niya, ang iyong pangalan ay hindi natatawaging Jacob, kundi Israel, sapagkat ikaw ay nakipaglaban sa Diyos at sa mga tao, at ikaw ay nagtagumpay. Siya'y tinanong ni Jacob, hinihiling ko sa iyo na sabihin mo sa akin ang iyong pangalan, at kanyang sinabi, bakit itinatanong mo ang aking pangalan? At siya'y binasbasan doon. Okay, so dito po mga kapatid na what is your name? Ang ating matatanong dito, bakit hindi ba alam ng Panginoon ng pangalan ni Jacob? Ito po ay actually it's personal na kung saan ay tinatanong po siya. So there is actually a conversation that going here na kung saan ay nais ng Panginoon na ma-identify or masabi talaga ni Jacob na siya ay ganito. Jacob actually is a supplanter, deceiver. So he acknowledged that he is. And kaya nga po sabi ng Panginoon dito na hindi ka natatawagin na Jacob, supplanter or deceiver, but you are now Israel. Israel means victorious, na kung saan ay nagwagi po siya. Na bagamat nakita po natin dito yung pagkatalo, pero ang pagkatalo ni Jacob ay hindi po yun negative para sa kanya, na hindi niya talaga binitawan itong anghel hanggat hindi niya po ma-receive o matanggap yung pagpapala. Now, Jacob must have felt a sense of shame admitting his name was Jacob. Kasi nakakaya nga po, kasi deceiver. With all its associations of deception and cheating, yet this was who he was. Ayun siya eh. And Jacob had to admit it. Na dapat i-admit niya talaga. Kaya sa atin pong, bago po matanggap natin yung tinatawag na Christ our righteousness, sa mensahe po ng 1888 message, ay una po dyan ay talagang nais ng Diyos na ating i-admit. We must admit that we are nothing. Pangalawa, we admit that God is everything. So if we know that we are nothing, then we need something. And that's the time when Jacob asked for blessing. Now, I will not withdraw. I will not let you lose. I will not hold you out, but I still hold on that I may have the blessing. Kaya ito po yung talagang ninanais ni Jacob. Kaya sabi rito ang declaration ng anghel, your name shall no longer be called Jacob, but Israel. So the name Israel is a compound of two words. Sarah means fight, struggle, or rule, and El is actually meaning God. So it is, some take the name Israel to mean he who struggles with God or he who rules with God. But in Hebrew names, sometimes God is not the object of the verb, but the subject. Daniel means God judges, not the judge judges God. This principle shows as Israel likely means God rules. So ibig sabihin yung kanyang pagtatagumpay ay hindi po kanyang gawa. Okay? So the victory that he won, it was actually the grace of God na kung saan ay nag-rule sa kanyang buhay.
Yan po yung talagang napakagandang mensahe dito, na Jacob's name is changed and he is a blessed man. Na kung saan ang kanyang blessedness is not of himself, dahil ang pangalan niya po ay Jacob, no? It's a human weaknesses. But it was changed when God blessed. So God is the one that blessed and changed his name. So it means that God now is acknowledging him apart, na kung saan ay God is ruling over his life. Na kung saan ay handa na po si Jacob. Kaya Jacob was changed into Israel, and those victorious people are actually changed by God, not by themselves. So ito po yung righteousness ni Kristo. Ang katwiran ni Kristo ang siyang nagbago dito, na kung saan ay binago po ng Diyos ang tao. So for you have struggled with God and with men and have prevailed. Jacob prevailed in a sense that he endured. Kaya mga kapatid, ay makakaranas po tayo ng kahirapan. Pero ang tanong po ay, magpapatuloy po ba tayo hanggang sa wakas? Kasi sabi po ron sa Matthew 10:23, ang magpapatuloy hanggang sa wakas ang siyang maliligtas. So Jacob prevailed until the end. Na bagamat ay pagod na siya, parang wala na siyang kakayanan, ay nagpatuloy po siya. So when you battle with God, you only win by losing and by not giving up until you know you have lost. This is how Jacob prevailed. So mga kapatid, a great lesson for us. Now once we know that we fail, and that's the opportunity of God, that you can prevail. No? Why is it that you asked about my name? Ito po yung tanong ng anghel dito. The man probably refused to tell Jacob his name because he figured Jacob should already know it. And it turned out that Jacob didn't know exactly who he was. And he blessed him there. Surely this was the blessing of being defeated by God. It was the blessing of the passing of the old Jacob. Kaya mayroon po tayong before po matalo ang King of the North, especially doon sa Assyrian Confederacy. And Assyrian will lose the war when God's people will cast away their idols. Kaya may mga idols pa tayo mga kapatid. Once yung idols na yun mga kapatid ay mawawala na po, ourselves is actually one of the idol. Now, if we are saying that I can do this, I can do that, then that's the time where we cannot win because we are still in ourselves. Kaya nais ng Panginoon mga kapatid na we can acknowledge that we are nothing. And that's the only time where God can bless. So we note that he blessed him there at that particular place, the place of special trial and testing, the place of intense pleading to God, the place of seeing the face of God, and the place of conscious weakness. Ang pagkilala po na kung saan ay tayo'y walang kakayanan. Kaya maliban na mangyari po ito sa atin, na we can face our trials not with our strength, but it is by God's strength, mga kapatid, ay we can win the battle. So sabi po rito sa last part, sa verses 30 to 32, 30, tinawag ni Jacob ang pangalan ng lugar na iyon na Peniel na sinasabi, sapagkat nakita ko ang Diyos sa harapan at naligtas ang aking buhay. Sinikatan siya ng araw nang siya'y dumaraan sa Peniel at siya'y papilay-pilay dahil sa kanyang kita. Dahil Okay. dito hanggang ngayon ay hindi kumakain ng mga anak ni Israel ng litid ng balakang na nasa kasukasuhan ng hita sapagkat dito hinampas ng taong nakipagbuno ang kasukasuhan ng hita ni Jacob sa litid ng balak. Okay, so ito po yung nangyari dito na talagang
overnight ba naman na wrestling, ano? So Jacob called the place Peniel, na kung saan ito po ang nangunguluhan place, the face of God, na kung saan because he did know the name of the man who wrestled with him. He was the same one who wrestled with Jacob all his life. Kaya ang Panginoon po ay nandyan palagi na he is actually squeezing in us the true identification that we must identify ourselves that we are nothing. And only that time where God blessed Jacob. So he lifted on his hip. The second memorial was a perpetual limp where Jacob would remember his being conquered by God with every step he took for the rest of his life. Kaya ito po yung talagang paalaala. So may dalawang lugar po dito, 2 memorials for this event, the place and the person himself. Kaya mga kapatid, is actually time to acknowledge that we need to have a place of preparation na kung saan ay ang ating sarili ay ilagak natin sa ating Panginoon, na kung saan ay kung mangyari po ito na handa rin po tayo, dahil the last part here, sabi po rito sa pinakita kay Ellen G. White sa kanyang sinulatan sa sa Council for Editors, okay, sabi po rito CET page 100 paragraph 3. I saw that the 4 angels who hold the 4 winds until Jesus' work was done in the sanctuary, and then will come the 7 last plagues. These plagues enraged the wicked against the righteous. They thought that we had brought the judgment of God upon them, and that if they could rid the earth of us, the plagues would then be stayed. A decree went forth to slay the saints, which caused them to cry day and night for deliverance. This was the time of Jacob's trouble. Yan po yung comment actually dito sa Genesis chapter 32. Then all the saints cried out with anguish of spirit and were delivered by the voice of God. The 144,000 triumphed. Their faces were lighted up with the glory of God. Ito po actually yung kasagsagan na kung saan ay magkaroon po ng Sunday law. Now, God's people will prevail because they will be facing the great and dreadful day of the Lord. The great and dreadful day of the Lord is actually great for those who are prepared and sealed, but dreadful for those who are not. So ito po mga kapatid yung ating napag-aralan ngayong umaga that has significant part in the last days. May Okay? tatanong lang Yes ako po. ba, brother? Yes po. Ang akala ko yung Jacob's time of trouble before close provision sa iglesia. Yes. Pero itong binasa mo ngayon, this was the time of Jacob's trouble nga katong nagbubuo na ba og kuan plague. Unsa man na? Okay. Actually, there are dalawang klaseng kwan dito. Okay? Dalawang trouble actually. Alam natin na the first harvest will be the 144,000. Pero Okay. before ng outpouring, yung pouring of the 7 last plagues, yun po ay para sa great multitude. Ano po? So they will actually face, okay, the great multitude will also face the Jacob's time of trouble. Yan po yung tinatawag natin na second application. Pero yung 144,000, before they face, kaya nauna itong mga kapatid yung, but it is actually the description ng mga pangyayaring ito. Hindi po siya, kaya sa writings ni Ellen G. White po, ay halo-halo po. Ano? Kaya, the interpreter came, okay, si Victor Hotif, na kung saan ay yan po yung
divide ng time, ibig sabihin ay pinalastar niya ay itong pangyayaring ito ay before. At mayroon din pong pangyayari during the time when the great multitude will be gathered, because the great multitude will actually face also this trial. So they will prevail because the 144,000 actually had already overcome. Na kung saan ay hindi po sila tatawaging Israel kasi until the time when they have this Jacob's time of trouble. So Jacob's time of trouble will actually come before the son-in-law. Okay? Pero they will still continue on facing the trouble. And they will prevail because they have been changed. Their name had been changed. So ito po ay patuloy actually na pangyayari. It's a progressive one until at the time ay nag-prevail sila. So ibig sabihin mga Sister Mary Ann, yung Jacob's time of trouble ay mangyari po before dahil palitan po ang kanilang pangalan. Because they cannot face the son-in-law unless there's Jacob's time of trouble. Na they will actually change their name and it will be throughout their existence that they will prevail. Kaya sinabi po rito, nag-triumph sila. Why? Because they have been changed as victorious. Okay? So yun po yung limitation doon sa mga vision ni Ellen G. White, ano? Na kung saan ay sa vision ni Ellen G. White, parang parang nagka-overlapping. Kaya nga po, the interpreter came in order for the clarity of that scenario. Na kung saan ay mangyari po yung kapangyarihan o yung tinatawag na naging victorious siya, na they will face the giant or face the son-in-law, ay napalitan na po yung pangalan niya. Ibig sabihin, they are already Israelites. They are victorious because Satan or the time of trouble that such as never was cannot prevail them because they are already triumphant. So the church will be first, the 144,000, na kung saan na sila po yung magwawagi until the time when the outpouring of the 7 last plagues. Itong karanasan ng 7 last plague kasi, ang first fruit and second fruit, the 144,000 and the great multitude will also experience, no? But they will not be affected because they are already in the kingdom. Okay? Okay po? Okay. Okay. Kasi po yung before po sila mapapunta doon sa kingdom, ay mayroon po munang Jacob's time of trouble po talaga yan. Na they actually, katulad po kay Jacob, di po ba? Hindi pa po sila naka-face kay Esau, okay? Na ang significant na kwan dito ay hindi pa sila naka-face ng son-in-law, ay prepared na sila. So their name had been changed. So ito po yung tinatawag natin na typological studies, na kung ano po ang nasa type ay mangyayari po sa antitype. Kaya si Jacob dito, bago pa man siya magkaharap ni Esau, ay nakipagbuno siya. Ganon din po sa atin, na those people who will face the son-in-law will also be facing God. Na mayroon munang pagbabago, na you can identify yourself na I'm nothing. I am Jacob. Jacob po ay wala talagang kwan yan, deceiver yan, makasalanan. So, kilalanin mo muna na ako'y wala para ang blessing ng Panginoon ay may bigay. Ang great multitude na siya sa diha nga makuanan na nila ang son-in-law. How Yes about po. kita na dadon na ta sa kingdom, asang panahon na sa kuana kung makadaog na ta? Oo. Once the 144,000 is sealed, at yun na po yung actually makaranas po sila ng pag-uusig, di po ba? Ngayon, they are anguish. Yung talagang siyempre na nature mo, matatakot ka. Nandun pa po yung takot kasi natural po yan sa tao. But that time, according to Maranatha, actually mababasa natin na they are crying day and night to the Lord. And that is the Jacob's time of trouble.
na kung saan ay they are actually clinging to God. Pinangawakan nilang Panginoon na hindi sila bibitaw doon. Panginoon, bless us. I-deliver us from this great trouble na mangyayari. Kaya bago pa man mangyari po yung pagharap sa Sandilo, nandun na po sila. So ang 144,000 ay victorious, pero may kaharapin pa po sila na kung saan ay during the Sandilo, mayroon silang doon yung the second fruit, the great multitude, ay yun ang actually, they will actually be saved. Dahil yung 144,000 po dito ay mga savior na. According to Obadiah chapter 1 verse 21. No? Okay, so magiging victorious lamang sila, maging triumphant lamang sila when they are actually wrestling with God. Na yun po ay before the kingdom. Okay. Okay? So any thoughts, any additional po? Mayroon po ba kayong reflection sa ating mga kapatid na nandito po? Brother June, Brother Samuel, Brother... Yes, Brad. Yes, Brad. Sige po. Yeah, oo. Ang isang question is kung yung ginawa ni Jacob ay nakipag-wrestle siya doon sa panahong yon. Nga po. Yung pagbabasahin kasi itong nakalagay dito, it's a physical wrestling. Apo. Ano yung comparison nung physical wrestling na yon sa darating na panahon? Would it be the same situation o ano bang implication nito? Ano bang wrestling na mangyayari pagdating ng panahon? Yeah, ang wrestling dito mga kapatid hindi yung physical kasi kwan po ito yung talagang yung spiritual anguish yung ang kalagayan kasi ng tao at that time ay kabilaan yung trouble, crisis. Makikita naman natin po ngayon, sa ngayon pa lang ay mayroon pong rumors of war or nagaganap na war. Mayroon pang mga nangyayari na mga sakuna sa climate change, yung pagbabaha ay grabe po yung mga nangyayari sa ngayon. So mapaigting pa yan sa pangyayaring ito. So at that time, you have katulad po sa karanasan ni Jesus Christ din na spiritual anguish na kung saan ay para bagang pinabayaan ka na nandun ka sa trouble na hindi mo na kaya. So yan po yung kapanahunan na kung saan ay si Jacob ay sa kanyang karanasan na physical, ito po ay sa atin karanasan, hindi po literal na talagang makipagbuno ka sa anghel, kundi ito po ay spiritual na kalagayan ng tao na kung saan ay nandun po yung laman na nakikipagbuno. Ibig sabihin na you are struggling and suffering. But that time, you need someone that can actually give you strength. Kasi wala po talaga tayong kakayanan na harapin yung mga trouble na darating po. Okay? Any additional for that? Pangutana lang ko kaning CET unsa ni siya, Brad? Okay. Ito po ay sa Christian, ito po ang Christian experience and teaching of Ellen G. White. Yan po yung okay. Sige. Christian experience and teaching of Ellen G. White. So that is page 100. Dagdagan po natin yan sa bukas. We have actually another set of this study na kung saan ay Jacob's Time of Trouble na ano po ba ang pangyayaring ito na dapat mong may insight tayo dito sa prophecy. Ito po ay part 1 actually na inihanda ko po para at least mayroon po tayong literal na pangyayari kay Jacob. Ngayon ay sa part 2 po ay tingnan natin yung spiritual na application or the antitype na saan ay kahalintulad doon sa mga pangyayari pero hindi po siya physical na pangyayari sa buhay ng tao sa last days. Okay? So tomorrow po, dagdagan po natin ito. Okay? Any additional po? Mga reaction? So Comment? Brad,
Sige po. Hindi yung nangyari kay Jacob, hindi rin siya physical, kundi spiritual din. Yes, spiritual po siya kasi hindi po talagang physical na nakikipagbuno ka, kundi yun po yung flesh. Ang flesh at dapat matalo eh. So God is actually squeezing us. Now we need to identify that we are nothing. Kasi ang tao ngayon ay kahit sa atin na Brother Sam, 'di ba may mga tao pa talaga na ako. So nais ng Panginoon na squeeze yan na kung saan ay makilala mo na ikaw ay ganito. Yan ang nangyari kay Jacob dito na talagang nagkipagbuno yung anghel sa kanya, talagang squeezing that later Jacob identifies at nakilala niya yung kanyang sarili. Kaya tinanong siya ng Panginoon, what is your name? Ano ba ang kalagayan mo? Ikaw ay likas na makasalanan. Yun po ang implication dito mga kapatid. Ang katotohanan na kung saan ay bakit nagtanong ang anghel? Hindi ba alam ng anghel na Jacob nga yung pangalan niya? This is actually an acknowledgement na kinilala ni Jacob na ganun siya. Kaya sabi ng anghel, okay, kinilala mo na ngayon na ikaw ay ganito. Papalitan ko na yan. So yan po yung pagbabago, transformation, na kung saan yan ay po yung glorious state of the church at a time when they face the Sanilo. Okay? Okay. So dagdagan po natin diyan, may mga passages po tayo, Spirit of Prophecy tomorrow, para po maklaro po ang mga bagay na medyo vague pa ngayon, ay madagdagan po tayo ng kaalaman sa Spirit of Prophecy. Okay? So maraming salamat po mga kapatid. Nag-exceed po tayo sa time. Sorry po. Talagang nais po natin na matutunan po natin itong mga katotohanan dito sa biblical history, that we are actually putting the prophetic insights on this as well para po magkaroon tayo ng buo na pagkaunawa dito sa mga pangyayari. Okay? So for our closing, I anyone who can offer a prayer for us. Sister Marian, okay ka lang dyan? To pray? Or Brother Sam? Before tayo may manalangin. Sige po. Alexa, falling down. Tayo magluhod na tayo manalangin. Okay. Thank you, Father God, for this morning. Thank you for loving every one of us. Thank you for loving your creation. Thank you for forgiveness of our sins. Thank you for teaching us even the deep things about your kingdom and your plans for whom you have called. Thank you for allowing us to understand more things, more mysteries, and allowing us to be changed from glory to glory every day. Thank you for blessing everyone who participated and everyone whom you have called. Thank you, Father God, for using Pastor Glenn for this morning. Yes. And for everyone who listens to your word. Thank you for your goodness as we depart from this morning. Let it be so that your words be planted deeply in our hearts. Yes. In the name of Jesus. Let the words of our mouth and the meditations of our hearts be acceptable unto thine sight, O Lord, our strength and our Redeemer. Amen. 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 Maraming salamat po. Amen. God Salamat. bless. Nindot kaayo atong topic ba? Okay. Salamat kaayo. Yes po. Bye-bye. So tomorrow po, dagdagan po natin, Jacob's time of trouble. Okay. Okay, Sige. bye-bye. God bless. Para sa mga present truth at sa mga Seventh-day Adventist, ano po ang kanilang Jacob's time of trouble? Ano po ang Jacob's time of trouble during the time of the Sanilo? Yan po ang ating Okay. pagkakalan. Okay? God Okay, bless. sige. Bye-bye. God Okay, bless. bye-bye po.